Guys, good evening. So yun, ngayong gabi, start na tayo. Meron tayong gagawin. So, isa tong Lonex B2 gearbox na kakabitan natin ng ETU. Yan. So, install na nga pala natin. T238. Yun, T238 ETU. Programmable siya. Then, gagamit tayo sa kanya ng T238 na brushless motor. So yun guys, set na natin. Tignan natin kung ano magiging outcome nito. Yun, simulan na natin siya. Napamura na lang siya ng tangina. Nag-blink auto mo parang magina. Grabe hacker ka daw sabi niya. Pagtaas ng good stock makina. Patik si Baptila para bantroso. Totoo daw di ako nang luloko. Di niya maabot kahit na tinutodo. Na parang kanta maganda pagkatono. Bababa ang auto kahit malubak. Sagot ko ay oo nung sabi niya stock. Pagsilip niya sa loob bigla na shock. Nung nakita niya laptop sa gilid ng box. Siya'y nasipak. Siya'y nasipak. Siya'y nasipak. Siya'y nasipak. Siya'y nasipak. Siya'y nasipak. Okay, nagpapire siya. Isa pa. Siya'y nasipak. Bihis sa aking auto. Ang ulit, daming isa pa. lakad. Pwede lang sa daan ng patay. Baka mawasak. Laging sirap ang ilalim. Tingin sa akin merong sayang. Legit na basag. Isang atong pampomba. Perfect. Isang pampomba. Racing scene. Shoutout nga pala sa tropa sa Honda Nation Philippines. Naka B16 at sila na aning. Rinig mo ako makina kahit di pa dumadating. Iba daw ang tunog, dami na pumapansin. Kada shift ko na gear tila may bumabahin. Tila parang malakas, itsura ay stock pagtingin sa labas. Loki kasi yoko po mag-angas at nagulat sila noong hood tinakas. Yun guys, update lang tayo. Na-install na natin. Ito yung naka-S-Long upgrade kit. Makikita nyo. Ang stock lang dito is gears. 8:1 yung stock ng ENC. Yun lang yung tanging ginamit natin sa kanya. Sa spring, gumamit tayo ng medyo matigas sa spring kumpara sa stock. Para lang kahit pa paano, medyo mataas din yung FPS niya. Yun, so connect na natin ang battery. Check nga natin yung yun, tulog na. So, lagyan mo natin sa semi. Hindi nyo mabuti guys yung response ng trigger. Pinuto natin. So guys, pwede pa natin i-adjust yung rate of fire nito up to 100% at pwede natin pababain up to 50%. So means, pwede natin i-adjust yung rate of fire nito sa gusto nating bilis. Then, sa trigger response, alam ko meron nun ng T238 pero hindi to yung version na to. So, yun guys, since nakita natin na okay na siya, reassemble na lang natin para makita nyo at yung FPS check natin. So yun ulit, T238 ETU and T238 brushless motor. Firing! Guys, T238 ETU, T238 brushless motor, Lonex B2 gearbox, S-Long upgrade kit. So, sinet natin sa binary trigger. Testing. Ganda. Yan guys, nakita nyo, test pair natin, working na siya, okay na, wala siyang problema. Naset na rin natin sa binary trigger. So marami pa tayo po pwedeng gawin sa trigger niya. Adjustment, mode of firing, marami. So pwede siyang binary, pwedeng tatluhan, 4, 5, 6, pwedeng full auto, pwedeng semi parehas. Yun guys, bahala na kayo basta meron mang manual si T238 na kasama pag bumili kayo. So yun, sasalpak natin siya sa ENC. So Lonex B2 gearbox, S-Long kit, T238 set, ENC, airsoft. Yeah. So guys, bagong-bago talaga itong rifle na to. Sa totoo lang, hindi pa siya nagagamit ni Honor. Pagkabili, diretso kagad dito sa atin. Inuwi lang pala muna. Inuwi, tinesting din, diniretso na dito sa atin para i-upgrade. So yun sir, sa order nito,
maraming salamat talaga. So hindi lang to yung unit na pinagawa sa atin ni Sir. Marami na, halos lahat ng airsoft niya na naka-ETU, tayo ang gumawa. Siguro pang 8 na yata ito. Hindi ko na maalala, basta marami. Sa kanya rin yung Stoner LMG. Yun. So, mga una natin ginawa. ENC rifle. Lonex, PRSD 2, kanya rin. T238 na rin yun. So yun, marami talaga. Yun lang, wala na naman tayo screw. So guys, next natin yung Starry Bird naman, ETU. Yun naman yung isa-set natin. Meron tayong hinihintay pang parts para makumpleto na natin siya. So meron pa kasi siyang isang problema, talog na yung bearing niya, yung 8mm bearing, kaya kinakailangan natin palitan. Buti nga't nakita natin kaagad bago pa natin i-reassemble or i-test par, kasi kung hindi, may chance na makasira pa ng ibang parts yun, lalong-lalo na sa gears. Anyway, upgraded naman yung gears nun, kaya yun ko naman, hindi naman siya basta-basta nasisira. Mapupudpud nga lang talaga pag medyo sinama ng ikot. Ulit natin, baka mamaya may problema. Yun. Semi. Akala nung iba sira yung trigger. So guys, ulit T238 ETU to, naka-program siya ng binary, kaya ganun yung trigger niya. So yun, ibabalik natin sa original settings niya. Siguro iniisip ng iba, M16 yung ginagawa natin. Kasi dahil sa backstop. Hindi. Ito na, kukunin ko na. So ito na guys, with M203 launcher. So ito yung ginagawa natin ng medyo na pending lang kasi nagkaroon tayo ng problema sa ano ba to? Yung trigger switch ng ETU, pero napaayos na naman na natin, na hinahang na siya ng ayos. Actually, hindi pala siya basta hinihinang, hot air ang gamit sa kanya. So ito yung picture niya. Cut nga natin, nahirapan tayo. Yun! Yun guys, okay na siya. Tabunin na natin. So, bukas na natin yung FPS check kasi medyo makuha. Ito yung M203 launcher niya. Binabalahan nga pala yan ng ganitong shell. Sa inyo. So si owner bibili pa ng ganito niya para magamit yan. So sa ngayon kasi medyo mahirap pagharap ng stock ng ganyan. Then dito naman yung trigger niya. I-assemble na natin siya. So bukas na tayo magte-test fire. Bukas na tayo mag-check ng FPS. Kasi medyo na-email na. Anyway, hindi ko naman wala na siyang ibang problema. Magdadagdag na lang pala ako ng wire kasi bitin yung wire. Ang hirap. Hindi ko na duktungan. Yun sir, sa owner nito, maraming salamat po.
At ulit, sa mga gusto pa mag-prepare, magpa-upgrade, message na kayo sa page ng Cavite Airsoft Zone 2. Send nyo lang yung pictures at video ng mga airsoft unit na gusto nyo yung paggawa at pag-usapan po natin. Bilang, so ulit, maraming salamat po. Kung selfie muna tayo para i-post natin. Yan.